Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Sir PB. Sana po sa pagbasa nyo ng kwento kong ito ay nasa mabuti din po kayong kalagayan. Ilang buwan na rin po akong sumusubaybay sa inyong programa at talaga naman pong nakakawala ng pagod at nababawasan ang akin pong pagka-homesick. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo at sa mga sender na nagbabahagi ng kanila pong mga kwento. Ito rin po ang dahilan kung kaya nais ko ring ibahagi yung akin pong karanasan. Tulad po ng marami na nakaranas po ng kababalagan tungkol sa mga engkanto at aswang na napakinggan ko po dito sa inyong programa. Ako man ay laki din sa probinsya. Doon na po ako ipinanganak. Napapunta na lamang ako sa Maynila nung ako po ay nagbalak ng mga ibang bansa. Ang una ko pong karanasan ay naganap nung ako ay mga maglalabing 1 taong gulang pa lamang. Nangyari po ito sa amin ng kaklase ko na matalik ko rin pong kaibigan na si Reynald. Pauwi na po kami noon galing sa paaralan. Ang paaralan po na aming pinapasukan noon ay nasa tabing kalsada, habang ang amin naman pong mga bahay ay nasa itaas pa ng bundok at mahaba-habang lakaran pa. Bali pagdating po namin sa bandang itaas ay doon pa lamang kami magkakahiwalay ng daan. Habang paakyat kami ng bundok pauwi, ay may sinusundan kami noong isang matandang babae. Siguro ay mga magsesesenta na ang edad niya noong mga panahon na iyon. Kilala namin iyon. Katunayan, siya ay pinaghinalaang aswang sa aming lugar. Habang nakasunod kami sa kanya, dala ng kapilyuhan ni Reynald, ay sinabi niya sa akin na may ginayat siyang luya sa kanyang bulsa. Nakagawian na kasi niyang magdala noon dahil na rin sa paalala ng kanyang mga magulang. At dahil nga sa may pagkamaloko itong kaibigan ko, ay kinuha niya mula sa bulsa ang mga ginayat na luya at nagsimulang maghagis ng paisa-isa sa unahan ng matandang babae na si Manding Awe. Kinakabahan din ako nung mga pagkakataon na iyon. Bagaman hindi talaga malinaw pa sa akin kung ano ba ang magiging reaksyon noon. Kung kaya sinasaway ko siya, pero ayaw nito magpapigil. Nagpatuloy ito sa paghagis ng mga ginayat na luya sa babae. Sa pangalawang pagkakataon na naghagis siya, ay napansin naming huminto iyon sa kanyang paglakad. Pero nanatili lamang sa kanyang kinatatayuan. Ni hindi man lang rin ito lumingon sa amin. Para siyang nakikiramdam at nag-iisip. Nang mga ilang sandali pa, ay nagpatuloy si Manding Awe sa kanyang paglakad. Kung kaya, sumunod din kami. At tinagisan muli ito ni Reynald ng isa pang ginayat na luya. At nabigla na lamang kami kapwa nang bigla itong lumingon sa amin at galit na galit ang kanyang mukha. Sa isang iglap
ay mabilis na nagbago ang aura nito. Naging mabalasik iyon at sinugod kami na nakataas pa ang kanyang mga kamay na naninigas. Sa takot at pagkagulat ay napatakbo kaming mabilis pabalik. Nagsisigaw kami sa daan at humingi ng tulong. Natatandaan ko pa noon na yung bag ko ay dati nang may butas, pero hindi kasya ang alinman sa mga gamit ko doon. Pero dahil sa pagkataranta at bilis ng aming pagtakbo ay hindi ko na namalayan kung saan iyon sumabit, kung kaya nagkandalaglagan ang mga gamit ko sa lupa at nagkalat. Naramdaman ko iyon pero hindi ko na iyon pinansin pa dahil sa sobrang takot. Bago namin masapit ang ilang mga kabayan malapit sa kalsada, ay may nakasalubong kami. Kilala din namin iyon. Iyon ay si Mandoy Rudy. Magsusuga ito ng kanyang kalabaw. Kaya nagsumbong kami at humingi ng tulong. Pero nang lumingon kami at ituro si Manding Awi, ay wala na iyon sa aming likuran. Kaya pare-pareho kaming napakamot na lamang sa aming mga ulo. Nakisabay kami sa kanya, pero hindi naman siya aabot hanggang doon sa itaas. Napulot ko na yung mga gamit ko na nagkalat sa daan. Nagkasundo kami ni Reynald na siya na muna ang sasamahan ko pa uwi. Tapos, ihahatid nila ako ng kuya o tatay niya. Habang nasa daan ay kinakabahan kaming pareho. Naiisip kasi namin na baka nag-aabang lang ito at nagtatago sa gilid ng daan. At bigla na lang kaming sunggaban ni Manding Awi. Sa awa naman ng Diyos ay narating namin ng payapa ang bahay nila Reynald. Pagdating namin sa kanila ay naabutan namin ang kanyang ina na naghahanda na ng kanilang hapunan, habang yung tatay naman niya ay umiinom na ng tuba at maganda na ang pagkakaplastar nito sa harap ng kanilang mesa na nakasandal pa sa isang haligi ng bahay at namumulutan ng baog. Wala pa ang kuya ni Reynald dahil naghalin kuno at karabaw. Sa Tagalog pa ay nagsuga daw iyon ng kanilang alagang kalabaw. Agad na ikinuwento naman ni Reynald ang nangyari sa amin sa kanyang mga magulang. Napabulala sila na totoo pa lang talaga ang kumakalat na balita na aswang si Manding Awi. At medyo may pag-aalala sa tinig ng kanyang ina na sinabing buti raw at hindi kami noon naabutan. Pinakiusapan din ni Reynald ang tatay niya na kung maaari ay ihatid nila ako sa amin. Medyo malayo-layo pa kasi yung bahay namin. Nasa ibaba pa kami. Nagsabi ito na hintayin na lang namin ang kuya ni Reynald at pauwi na raw iyon. Nang marinig ko iyon ay nag-alala naman ako. Dahil sa baka manubadin iyon at kung anong oras na umuwi. At madilim na rin noong mga oras na iyon. Kaya sinabi ko na lang sa tatay ni Reynald na may masarap na pulutan si tatay sa bahay. Dahil sa nakahuli ito ng halo o yung tinatawag na bayawak sa Tagalog. Dagdag ko pa ay nagpabayan ito noong nakarang araw at maraming biniling isda na iliw at tambilawan. Ang iliw, pagkakaalam ko, ay isang uri ng flying fish na medyo mahaba ang uso. At yung tambilawan naman ay isang uri ng swordfish na bilog ang katawan at kulay green ang kanyang tinik na may mahaba ring uso. Sa ibang probinsya, ito po yata
yung tinatawag na balo. Sana ay tama ang pagkakaunawa ko. At yun na nga po, balik tayo sa akin pong kwento. Dahil sa binanggit ko ay biglang napatanong ang tatay ni Reynald na si Manong Mio kung tuloy pa rin ba raw ang tatay ko sa panananggot nito at kung marami ba raw itong tuba. Sumagot ako ng oo at sinabing marami dahil magaling naman talaga mananggot ang tatay ko at matamis ang mga tuba nito. Bigla ko na lang nakita ang tatay ni Reynald na tumayo. Dinampot ang kanyang sombrero at itak. Pinatakpan sa nanay niya yung natirang pulutan nito na baog at kumuha na ito ng flashlight. Natuwa naman ako dahil sa wakas ay makakauwi na rin ako sa amin. Nang mapatingin ako sa kaibigan kong si Reynald ay nakangiti ito sa akin na parang sinasabi niyang bumilib siya sa naisip ko. Nang nasa daan na kami ay bigla na lamang napahinto si Manong Mio at napalingon pa ito sa amin. At sumenya siya na uminto kami at wag maingay. Kaya mabilis naman namin siyang sinunod. Napansin kong nakiramdam itong mabuti. Makaraan ang ilang sandali ay nagpatuloy na ito sa paglakad at kanya rin kaming sinenyasan na magpatuloy na. Nang makarating kami sa bahay ay takang-taka ang nanay ko kung bakit noon lamang daw ako nakauwi at kasama ko pa sila Reynald at tatay nito. Kaya agad naman naming sinabi ang dahilan. Napansin kong wala si tatay kaya tinanong ko ang aking ina. Nalaman namin na hinahanap din pala ako nito. Pero maya-maya lang ay narinig na rin namin ang boses nito at nagulat din nang makapasok ng bahay at makita kaming lahat na naroon. Si nanay na ang nagpaliwanag sa kanya. Di nagtagal ay nagpaalam na sila Mang Mio at sinabi nitong kanila lamang daw akong inihatid. Pero alam kong pakunyari lang iyon. Dahil sa alam din nitong yayayain siya sigurado ni tatay. At ganun nga ang nangyari. Sinabihan ito ni tatay na mamaya na umuwi at magtagay daw muna sila. Nagpasalamat din si tatay dito dahil sa paghatid sa akin. At kita kong umaliwalas ang mukha nito nang makita na niya ang mangkok na naglalaman ng ginataang bayawak na namumula sa sili. At ilang sandali lang ay inilabas na rin ni tatay yung iliw at tambilawan sa magkahiwalay na lalagyan at masaya silang nag-inuman. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pag-iinuman ay narinig namin ni Reynald na kanilang napag-usapan ang tungkol kay Manding Awe. Noon pa pala ito napabantog na isang aswang. Dahil sa may tagaroon pala sa amin na nakakita dito na nasa silong ng isang bahay sa alanganing oras ng gabi. Narinig kong nagsalita din ang nanay ko na tulad ng nanay ni Reynald ay sinabi nitong buti daw at hindi kami inabutan. Kung hindi ay baka dinumog daw kami talaga noon. Tumagal pa ang kanilang inuman. Nakakain na kami't lahat ni Reynald ay nagpatuloy pa rin sila. Ang tatay naman niya ay hinainan na rin ng kanin para makakain habang namumulutan. Di ko na namalayang nakaidlip na pala ako. Nagising na lamang ako nang kalabitin ako ni nanay at sinabing uuwi na raw sila Reynald. At nagpaalam na nga rin sa akin ang kaibigan ko at ang kanyang ama na nagpasalamat naman ako sa kanila.
Kinabukasan, pagdating ko sa aming silid-aralan, ay nagtaka ako kung bakit wala pa si Reynald. Karaniwan kasing nauuna talaga sa akin iyon kung hindi man kami magpang-abot sa daan dahil sa mas malapit di hamak ang kanilang bahay kesa sa amin. Kaya kinabahan ako at nagkaroon ng hindi magandang isipan na baka may kinalaman sa nangyari kahapon ang hindi niya pagpasok nung araw na iyon. Mabilis na lumipas ang araw na iyon. Nang pauwi na ako, ay wala akong naging kasabay paakyat ng bundok. Napatingin pa nga ako sa nagsangang daan kung saan kami madalas na naghihiwalay ni Reynald. Gusto ko sanang puntahan si Reynald sa bahay nila upang alamin kung ano ang nangyari kung bakit hindi ito nakapasok. Pero natatakot ako na baka tambangan ako ni Manding Awi sa daan. Kaya dumiretso na lang ako sa amin. Pagdating ko sa bahay ay sinabi ko sa aking mga magulang na hindi nakapasok si Reynald, na nabakas ko kaagad ang pag-aalala sa muka ng aking mga magulang pagkat maging sila ay nagkaroon ng masamang kutob na baka may kinalaman ang nangyari noong nagdaang araw, na napabulalas pa ang nanay ko na ano kaya ang nangyari kay Reynald. Nang sumunod na araw, pagdating ko sa aming paaralan, palapit pa lamang ako sa aming silid ay nakita ko na nag-uumpukan ang aking mga kamag-aral. At halatang may mahalagang pinag-uusapan. Kinabahan ako nang bigla akong makita ng isa sa kanila at agad na sinabi sa aking patay na raw si Reynald. Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Naluwa ako at talaga namang nalungkot. Hindi ko akalain na yung pangyayari pa lang iyon ang siyang magwawakas ng kanyang buhay, na ang inaakala niyang laro at biro lamang ay siya palang magiging mitya ng kanyang buhay. Nang hina ako at nawala ng gana ng araw na iyon. Biglaan kasi iyon at hindi ko talaga inaasahan na sa ganon mauuwi ang lahat. Nung kabahan ako nang makita ko ang aking mga kamag-aral na nag-uusap sa labas ng aming silid, ang nasa isip ko ay mayroon lamang itong malubhang karamdaman. Yun pala ay wala na ito at hindi ko na pala makakasabay pa sa pagkain, lalo na sa pag-uwi. Wala na yung kaibigan ko na halos buong panahon ng pag-aaral ko ay aking kasama at kakulitan sa daan. Biglang nagbalik lahat ng alaala naming dalawang magkaibigan. Malinaw na malinaw pa sa akin noong mga oras na iyon yung masasayang ngiti ni Reynald habang naglalaro kami sa daan at naghahabulan. Yung pagkukwentuhan namin kapag nagpapahinga kami sa daan sa tuwing mapapagod. Napasubsob na lamang ako sa aking upuan. Nang mag-uuwian na ay bigla ako nakaramdam ng galit kay Manding Awi. Nang aking maalaala ang mga nangyari, naisip kong napakasama nito, na bakit kailangan niya talagang kunin ang buhay ng kaibigan ko, gayong wala naman siyang karapatang gawin niyon. Paakyat ako ng bundok ay wala akong naramdamang anumang takot. Naisip ko pa nga na sana ay makasalubong ko ito. Natatandaan ko pa ngang inilabas ko noon ang aking ballpen at hinawakan na mahigpit
sa isa kong kamay. Ngunit sa halip na si Manding Awe ang makasalubong ko, ay laking gulat ko nang makita ko ang aking nanay na papalapit sa akin. Na nang makita ako ay mabilis na tumakbong papalapit at niyakap ako ng mahigpit. Tuluyan na ako napaiyak. Alam kasi ng nanay ko kung gaano kahalaga sa akin ang kaibigan kong si Reynald. Mga bata pa lang kasi kami ay talagang matalik ko na itong kaibigan. Nalaman na rin pala ng nanay ko ang nangyari. Nag-alala daw siya para sa akin dahil alam niyang malulungkot ako. At nag-aalala din daw siya na baka ako naman ang isunod ni Manding Awe. Umuwi kami ni nanay. Pagdating namin sa bahay ay nakahanda na rin pala noon si tatay at makikipaglamay kami. Kaya pagkatapos kong makakain ay umalis na kami ng bahay. Pagdating namin doon ay marami na rin ang mga tao. Nakita ko ang mga magulang ni Reynald. Mugto ang mata ng kanyang ina. Maging ang tatay at kuya nito ay halatang marami nang naiiyak. Naisip kong hindi rin nila talaga matanggap ang nangyari kay Reynald. Na malamang ay nagulat din sila sa bilis ng mga pangyayari. Lumapit kami sa kanila at ipinaabot ang aming pakikiramay. Niyakap naman ako ng kanyang ina at sinabing marami raw ikinukwento si Reynald tungkol sa akin sa kanila. Lagi daw ako nitong ibinibida. Kaya alam daw nila na matalik kami magkaibigan ng kanilang anak. Nang makaupo ang aming mga magulang ay nagkwentuhan sila. Doon ko nalaman na hindi karaniwang sakit ang ikinamatay ni Reynald. Usap-usapan din na yung matanda talaga ang siyang may gawa ng maagang pagkamatay ng aking kaibigan. Bigla na lamang daw dumaing si Reynald ng pananakit ng kanyang sikmura at nasundan iyon ng matinding pananakit ng kanyang ulo. At iyon ay nangyari umano kinabukasan matapos maganap ang nangyari sa amin. At nang sumunod na araw ay namalaya na lamang nila itong wala ng buhay at malamig na. Nagising pa raw noon ang kanyang ina upang silipin ito at kamustahin. Nakita naman daw niyang mabuti naman ito habang nagpapahinga. Kaya hindi daw sila makapaniwala sa nangyari. Pagkat ilang oras lamang ang nakakaraan noon ay natagpuan na nga nila si Reynald na wala ng buhay. Naramdaman ko naman ang galit sa pananalita ng tatay ni Reynald at napabulong pa ito sa tatay ko na gusto raw niyang makaganti. Matapos silang makapag-usap ay tumayo na ang mga magulang ko at sumilip sa ataol. Mahal ko ang kaibigan ko pero wala talaga akong lakas ng loob na makita siya sa loob ng kabaong noong mga oras na iyon. Parang hindi pa rin kasi ako makapaniwala na makikita ko siya na nasa loob noon. Nagtagal pa kami ng ilang mga oras doon. Tamang-tama naman dahil sa wala kaming pasok kinabukasan. Usap-usapan nung gabing iyon na ibang-iba umano ang mukha ni Reynald. Para daw itong tumanda ng ilang taon. At sabi pa nila, base sa kanilang nakikita, ay hindi pa talaga nito nais na lisanin ng mundo. Nang mga alauna pasado na ng madaling araw, ay bigla na lamang umalulong ang mga aso.
Bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw na sinasabing sa puno daw ng duhat. Kaya mabilis na nagsikilos ang mga kalalakihan. Kanya-kanyang dampot ng kung ano mang pwedeng gawing armas. Ang tatay naman ni Reynald ay agad na kumuha ng itak. Sumunod ako sa mga tao at narinig ko rin yung malakas na pagaspas. Ngunit wala akong nakita dahil sa madilim. Nagsigawan ang mga tao ng doon-doon at ayon. Pero wala akong maaninagan. Hanggang sa humupa na ang komosyon. Sabi ng mga taong naroon ay sadyang ganun daw talaga. Binibisita ng mga ito ang kanilang mga biktima. At parang may ipinapamukha pa umano sa mga naiwan. May gusto daw iyong ipahiwatig na para nagmamalaki. Nakadalasan daw nila iyong ginagawa kapag sila ay nakapagiganti. Nang marinig namin iyon ay natigilan kami. Dahil nga kung iisipin ay may kasalanan din talaga ang kaibigan kong si Reynald. Ngunit ang hindi ko lubos maisip ay bakit naman kailangan niyang patayin talaga. Nang mga 2:00 pasado na ay nagpaalam na kami sa mga magulang at kuya ni Reynald. Sinabi na lamang ni tatay na babalik kami. May trabaho pa raw kasing naghihintay sa kanya. Tumangulang naman ang tatay ni Reynald at minsan pang nakipagkamay. Nang malapit na kami sa bahay ay biglang natigilan si tatay. Hinawi niya kaming dalawa ni nanay at nagtago kami sa puno. Sinabi ni tatay na mayroon umano nasa bahay. Bumulong ang nanay ko at tinanong si tatay kung magnanakaw ba raw iyon. Naisip kasi ni nanay na baka nalaman na nakipaglamay kami kung kaya umatake sa bahay namin. Pero nakita kong umiling si tatay at sinabing may aswang. Bigla akong kinilabutan nang marinig ko iyon. Dahil doon ay bumalik kami kanila Reynald. Nagmamadali kami noon. Di ko alam kay tatay kung bakit. Pagdating namin doon sa lamay ay agad niyang kinausap ang tatay ni Reynald at nagpaalam sila sa amin. Umalis silang dalawa na parehong may dalang itak. Makaranang ilang oras ay nakita namin silang pawis na pawis at humihingal. Na mag-usisa sila nanay kung saan sila galing at kung ano ang kanilang ginawa, ay wala silang sinabing anuman. Kahit pa nga naroon kaming lahat sa isang silid na nag-uusap noong mga oras na iyon. Lumipas ang ilan pang mga gabi at araw hanggang sa amin ang ihatid ang kaibigan kong si Reynald sa huling hantungan nito. Napuno ng malalakas na iyakan ang sementeryo. Masakit talaga at hindi matanggap ng mga naulila niya ang kanyang maagang pagkawala. Maging ako ay hindi ko na napigilan pang hindi maiyak. Sa mahinang tinig ay nagpaalam ako sa kanya. Mabilis na lumipas ang panahon. Minsan ay isinama ako ni tatay sa panunulo. Kasama din namin noon ang tatay at kuya ni Reynald. Simula kasi nang nawala si Reynald ay mas naging malapit ang aming mga pamilya. Habang nasa pusod kami ng gubat ay napadako kami sa isang panig noon na may tinayuan ng bahay. Ngunit tupok iyon at halatang nasunog. Kung kaya naibulalas ko kung kaninong bahay kaya iyon at sino ang nakatira. Narinig ko nagsalita ang tatay ko
matapos na makapagsindi ng sigarilyo at sinabing iyon daw ay bahay ni Manding Awe. Kinabahan ako at kinilabutan. Bigla rin nagsalita ang tatay ni Reynald at sinabing saan man raw naroon ang kanyang anak ay nakamit na umano nito ang hustisya. Nagtaka naman ako sa tinura nito, kung kaya di ko na napigilan pa ang aking sarili na magtanong at nagsimula na silang magkwento. Anong gabi pa lang iyon na may aswang sa bahay namin. Naisip agad ni tatay na iyon ay si Manding Awe at inaabangan kami upang ako naman ang isunod. At iyon naman daw ang sinamantala ni tatay, kung kaya sinikap niyang makabalik kami kaagad kanila Reynald upang ipagbigay alam sa tatay niya, dahil nga sa nasabi nitong gustong makaganti. Kung kaya umalis sila at kanilang hiningi ang tulong ng isang albularyo na marunong. Sinamantala umano nila na wala ito sa kanyang bahay. Pagdating nila sa bahay ni Manding Awe ay isinagawa na manggagamot ang kanyang mga seremonya at orasyon. Binaliktad rin umano nila ang gatong at isang bahagi ng saig nitong kawayan. At nang bumalik nga ito sa kanyang bahay ay iyon na ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay, na naging malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala hindi na nakita pa si Manding Awe simula noon. Kaya naniniwala akong ang buhay ay sadyang mahiwaga. May mga nangyayari na hindi natin kaya ipaliwanag at mahirap talagang unawain. Kaya walang sino man ang maaaring magmalaki pagkat ang akala mong nalalaman mo ng lahat ay kabaliktaran pala, dahil ang totoo ay kakarampot pa lamang ang ating mga nalalaman at nauunawaan. Pero isang bagay ang nasisiguro ko, base sa aking mga naging karanasan, lahat ng bagay na gawin natin dito sa mundo ay may kapalit. Hanggang dito na lang po, Sir PB. At muli, maraming salamat. Isang magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Marisa. Halos isang taon na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At marami na po akong natutunan sa mga nagbahagi ng kani-kanilang mga karanasan. At talaga naman pong kakapulutan pa minsan ng aral at nakakaaliw. Ito ang dahilan kung bakit naisipan ko ring ibahagi ang akin pong personal na karanasan, sa pag-asang kapulutan din sana ng aral ng inyo pong mga tagapakinig at maghatid na rin ng konting kaaliwan sa kanila para kahit paano ay malabanan ang kanilang pagkainip. Nag-aaral po ako noon sa Ama Parañaque. Ang taon po ay 2001. Nagkaroon po ng isang aktibidad ang aming school para sa mga estudyante nila na isang mountain climbing activity. Binabalak po kasi ng ilan sa mga teacher namin doon na magtatag ng mountaineering club. At bukas ang nasabing aktibidad para sa lahat ng gustong sumali at sumama na mahilig sa kalikasan. Di ko alam kung ilan ang eksaktong bilang namin noon na mga sumama, pero marami kami. Nanghiram ako noon ng mga gagamitin ko sa aking pinsan na miyembro ng mountaineering club sa PUP naman.
Sa klase namin ay 5 kami na sumama. At halos kami ang lagi nagkukwentuhan at magkakatabi sa biyahe. Sa aming 5 ay kasama din ang kaibigan kong tawagin na lang natin sa pangalang Leslie. Tulad ko ay mahilig din kasi ito sa nature. Taga BF Homes Parañaque siya. At marami kaming pinagkapareho ng mga interes ni Leslie, kung kaya magkasundo kami. Ang tagpuan ng lahat ng sasama ay doon sa aming paaralan at maaga ang aming call time. Pero kami ni Leslie ay naghintayan na muna doon sa isang fast food na malapit din sa aming school. At nang magkita na kami ay saka kami pumunta sa aming paaralan. Pasikat pa lang ang araw ay naalala kong umalis na kami. Habang nasa biyahe ay hindi namin mapigilan ang aming mga sarili sa mga maaari naming maranasan sa aktibidad na iyon. Napakataas ng aming energy level. At napansin ko pa nga si Leslie na halos hindi mapawi ang ngiti sa kanyang mga labi nung mga pagkakataon na iyon. Bago kami umalis sa paaralan ay kanila na kaming binilinan sa mga dapat naming gawin kapag nag-umpisa na ang aktibidad. Pagdating namin sa mismong paanan ng bundok na aming aakyatan ay muli nila kaming binigyan ng final instructions. Nang magsimula na kaming umakyat ay wala na kaming mapagsidlan ng aming saya. Hindi naman ako ignorante sa mga pag-akyat ng bundok dahil sa ilang beses ko na itong naranasan sa tuwing umuwi kami noon sa probinsya nila tatay. Pero sa tuwing mapapalapit ako sa kalikasan, tulad na lang ng mga oras na iyon, ay may kakaiba talaga akong saya na nararamdaman. Isa sa itinuro sa amin bago umakyat ay yung pag-clean up drive na rin, na sa tuwing may madaraanan kami mga basura, lalo na yung mga hindi nabubulok, ay amin ang dadamputin. Malayo na ang aming nalakad at hindi ko na matandaan kung mga anong oras na iyon nang sapitin namin ang campsite. Nang naroon na kami ay dinesignate na kami sa kanya-kanyang magiging pwesto sa tatayuan ng aming mga tent. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko ay masasabi kong maganda naman kami pareho ng kaibigan ko. Dahil na rin sa marami kaming mga manliligaw noon. At malakas din talaga ang dating namin. Kasi maganda ang hubog ng aming mga pangangatawan. Kaya naman, marami ang mga nagpapapansin sa amin at nagpipresenta na tulungan kami sa pagtatayo ng aming tent. Matapos na makapagtayo ng tent ay nagkainan na kami. Masaya ang bahagi na iyon dahil sa maraming putahe at mga baon kang matitikman sapagkat nagbibigayan. Pagkatapos makakain ay nagpahinga na muna kaming sandali. Siguro ay mga 3:00 na iyon ng hapon na magkayayaan na pumunta sa malapit na ilog. Pero nasa bandang ibaba iyon ng bundok. Ngunit hindi naman aabot sa mismong paanan nito. Kaya bumaba kami at masayang tinungo yung ilog na sinasabi. Mabibilang sa daliri sa kamay ang mga pumunta. Dahil ang ilan namin mga kasama ay may pinuntahan ring iba. Nang sapitin namin ang ilog ay natuwa kami dahil sa napakalinaw
ng tubig noon. Pero nang lulusong na kami sa tubig, ay biglang may napansin ako. Doon sa di kalayuan, sa likod ng isang punong kahoy. Kaya mabilis na napunta ang atensyon ko doon. Ngunit tanging kapiraso na lamang ng suot nitong damit yung aking nakita bago ito tuluyang naglaho. At ang suot noon ay hindi pang karaniwan. Nagbalik lamang ang atensyon ko sa tubig nang marinig ko ang boses ni Leslie at tinatawag ako. Aliw na aliw ito habang naglalaro doon. At nakita ko rin sa di kalayuan yung iba pa naming mga kasama na naroon at masayang masaya rin na naglalaro ng tubig sa unahan. Napakalamig ng tubig noon na nakapagbibigay ng preskong pakiramdam. Nang magtatakip silim na, ay naisipan na naming huminto at magbalik na sa aming campsite. Natatandaan kong 5 kami na magkakaklase ang nasa hulihan at may sinusundan kaming 3 pa na nasa unahan naman namin. Habang nasa daan ay wala kaming tigil sa kakukwentuhan ni Leslie. Nang may makita itong napakagandang bulaklak, gustong gusto niya iyon. Ngunit nag-atubili siya dahil sa baka raw may magalit. At alam ko ang ibig niyang ipahiwatig at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ngunit makaraan lamang ang ilang saglit ay kanya akong hinawakan sa kamay at pinigilan. Sinabihan niya ako na ang sakit na raw ng kanyang tiyan at pakiramdam niya ay kailangan na niya talagang magbawas. Sinabihan ko siya na kanya na lamang munang tiisin iyon. Ngunit hindi na raw niya kaya. Pumayag ako pero sinabi kong magsasabi lang ako sa aming mga kasama para hintayin nila kami. Sinabi nitong wag na raw dahil sa nakakahiya. Total naman daw ay natatandaan naman niya yung aming mga dinaanan at mabilis lang naman daw siyang magbawas. Kaya lumihis na kami ng daan at nagtungo sa medyo mahalaman na parte at doon ay naupo ito. Na naisip kong cowboy din pala ito at malayong malayo sa inaasal niya doon sa aming paaralan pagkaminsan. Dahil sa may kaya talaga sila Leslie, samantalang ako naman ay paaral lang noon at suportado ng ate kong isang OFW. Makaraan ang halos 5 minuto ay napabulalas ako ng salamat dahil sa nakita ko na rin siyang papalapit sa akin at natapos na itong magbawas. Kaya nagmamadali na kaming sumunod sa aming mga kasama. Ngunit hindi na namin sila makita. Kahit ituon pa namin ang aming mga paningin doon sa unahan ng daan, nang inaasahan namin kahit paano ay makikita pa namin ang mga likod nila, ngunit hindi na namin nakita ang makukulay nilang mga damit. Ngunit hindi naman ako nakaramdam ng kahit anumang takot dahil sa sinabi ni Leslie na kanyang natatanda ang lahat ng aming mga dinaanan. Kaya siya na ang pinauna ko at sumunod na lamang ako sa kanya. Nang magkakalahating oras na kami na naglalakad, ay nagtanong na ako sa kanya kung malayo pa ba kami. Sinabi naman ito na malapit na, kung kaya napanatag naman ako. Padilim na nung mga oras na iyon, kung kaya
kinuha ko na at binuksan ang flashlight kong dala. Nagpatuloy kami sa paglakad na sinusundan ko siya at iniilawan. Nung mga pagkakataon na iyon ay medyo kinakabahan ako. At makaraan ng halos kalahating oras uli ay muli akong nagtanong sa kanya. Ngunit hindi ito sumagot at sinabihan ako na basta sumunod na lang. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagtanong na muli ako sa kanya kung malapit na ba kami. Dahil sa malakas na ang pagkabog ng aking dibdib at nag-aalala na ako para sa aming dalawa. Ngunit sa halip na sagutin ako nito, pagharap niya sa akin ay nakita kong naluluha na siya. At sinabi sa akin na naliligaw na raw kami. Natigilan talaga ako at halos mabingi ako sa aking narinig. Tinanong ko siya kung paano nangyari iyon, samantalang sabi niya sa akin ay alam niya at kabisado ang aming mga dinaanan. Sabi niya kahit siya man ay hindi rin niya alam kung bakit hindi niya makita yung mga dinaanan namin kanina, na parang nag-iba raw lahat. Pagpapaliwanag pa niya, ang kanyang pakiramdam ay parang dinala kami sa ibang lugar. Dahil sa wala daw siyang matandaan na may dinaanan kami tulad ng mga dinaraanan namin noong mga oras na iyon. Kaya kahit naiinis ako sa kanya, ay tinanong ko pa rin siya sa mahinahong tinig kung ano ang gagawin namin. Pagkat sinabi kong mas mahirapan kami kung pipilitin pa naming hanapin ang aming campsite noong mga oras na iyon, dahil sa madilim at iisa lang ang ilaw na aming ginagamit. Nag-alala pa ako na baka maubusan na rin iyon ng baterya. Nagpasya kami na humanap ng isang maayos na lugar kung saan kami maaaring magpahinga, at amin na lamang hihintayin ang aming mga kasama na sa palagay namin ay hinahanap na rin kami noong mga pagkakataon na iyon. Hindi rin kami sumigaw at humingi ng tulong dahil sa baka may makarinig sa amin na mga masasamang loob at mapagsamantalahan pa kami. At madali nilang maisasagawa yun doon dahil sa wala namang ibang makakaalam noon pagkat wala ni isang bahay na naroon. Nang makahanap na kami ng isang angkop na lugar para pagpahingahan, ay naupo kami doon na aming inilatag ang mga suot naming jacket. Isa iyong malaking puno na ang ugat ay ang lalapat at ang lalaki rin. Nasa tansya ko ay halos hindi iyon mayayakap ng 3 tao dahil sa laki. Makaraan ang mahigit 1 oras ay wala pa rin kaming naririnig na mga boses, pero hindi nawala ang aming pag-asa na kahit paano ay mayroong maghahanap na sa amin at makikita nila kami. Hanggang sa di ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako nang masilaw sa isang liwanag. Pagmulat ng aking mga mata ay nakita ko ang 3 lalaki na nung una ay inakala ko pa nga na mga kasama namin. Ngunit nang sila ay makalapit, ay doon ko pa lamang nalamang hindi pala. Dahil sa mga sulo ang hawak nila at yung kanilang mga kasuotan ay pangbukid na mga nakakamisa chino ang pangitaas, habang ang mga pantalo nila ay mga nakatupi pa itaas hanggang tuhod at mga nakayapak. Kaya kinalabit ko na rin si Leslie at ginising.
Tinanong nila kami kung mga taga saan at bakit daw kami naroon. Kaya ikinuwento namin lahat sa kanila ang nangyari. Sinabi nilang mas makabubuti umano na sumama na lang kami sa kanila sapagkat lubaraw mapanganib para sa amin ang manatili doon sa lugar kahit na isang gabi lang. Ayaw sana namin at nag-atubili talaga kami dahil sa hindi naman namin sila nakikilala. Pero bigla kaming nakarinig ng isang kakaibang huni na nakakakilabot iyon. Kaya nagpasya na rin kami noong huli na sumama na. At naisip naman namin na marahil ay mababait na tao sila, pagkat maayos naman sila makipag-usap. At hindi ko nakabakasan na may pagnanasa sila sa amin o may maitim na balak. Bukod roon ay nangako sila na kanila kaming ihahatid at sasamahan pababa ng bundok. Nang muli na naman naming narinig ang nakakakilabot na huni na iyon, kaya hindi na namin natiis pa na hindi magtanong. At narinig ko na nga na nauna nang nagtanong si Leslie tungkol sa kung ano ang lumilika ng ingay na iyon. Hindi agad sila umimik at nakita ko pang nagkatinginan silang sandali. At tumango ang isa sa kanila na para bang sinasabing, sige at sabihin na niya. Kung kaya, nagsalita ang lalaking kumausap sa amin kanina at sinabing iyon daw ay mga aswang. Nananindig ang mga balahibo ko ng aking marinig iyon, habang si Leslie naman ay natawa sa kanila at sinabing makabagong panahon na umano ay naniniwala pa rin sila sa mga aswang. Ngunit seryosong sumagot ang lalaki at sinabing totoo ang kanilang mga sinasabi sa amin. At hindi umano birong bagay iyon. Wala umano nakakatawa ukol sa mga aswang. Kung kaya tumahimik na rin si Leslie at humingi siya ng paumanin. At sa isang iglap ay biglang may umihip na malakas na hangin. At narinig din namin yung malakas na pagpagaspas. At sa unahan, doon sa di kalayuan, ay nakita namin ang dalawang bagay na tila baga sa pagkapula na unti-unting lumalapit sa amin. Na nang itaas ng isa sa mga lalaki ang hawak na sulok, ay humulma ang figura ng isang tao. At nakita ko ang isang nilalang na bukang-buka ang mga paa na nakayuko sa lupa at nakahawak din sa lupa ang mga kamay nito. At nakakatakot ang itsura noon. Kung kaya nagtago kami ni Leslie sa likod nila. Mabilis na bumunot ang isa sa kanila ng itak na nakasukbit sa kanyang bewang at sinugod ang sinasabi nilang aswang. At nakita naming sumunod na rin ang isa pa sa mga kasama nito na hawak na rin ang kanyang itak. Mabilis namang nanakbo ang aswang at biglang naglaho sa dilim. Sa puntong iyon ay mas napanatag ang loob namin na sumama sa kanila kaysa manatili pa nga doon sa lugar. Nang naglalakad na kami ay bigla na lamang kumulog ng malakas at sinundan ng matalim na pagkidlat, at di nagtagal ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya nakita namin silang nagtagpas ng mga dahon ng saging at iyon ang aming ginamit na pamandong. Kanila kaming inalalayan pagkat naging madulas ang daan
Siguro ay may kulang-kulang 1 kilometro din ang aming nilakad bago ko pa natanaw ang isang bahay na may nagliliwanag na ilaw sa loob. Ngunit mapanglaw ang ilaw na iyon na halatang hindi nagmumula sa kuryente. Pagpasok namin ay mayroon doong 2 pang tao at may edad na ang mga ito. Agad kaming nagbigay galang at bumati sa kanila ng isang magandang gabi. Agad namang tumugon ang mga ito at bumati din sa amin. At kita ang kasiyahan sa kanila. Pinaupo nila kami at magiliw na kinausap habang yung 3 lalaki ay nakita namin naghain ng pagkain sa kanilang hapagkainan. At dahil sa talaga namang gutom na kami, idagdag pa ang mahaba naming paglalakad. Kung kaya napapasulyap kami kapwa ni Leslie sa kanilang mesa. Na nang mapansin kami ng 2 matanda, ay sinabihan na nila kami na lumapit na at maupo na sa gilid ng mesa. At ganun nga ang ginawa namin. Humingi na lang kami ng paumanin at sinabing gutom na kasi kami. Sinabi naman nilang kanila kaming nauunawaan at maya-maya ay sumunod na rin sila sa amin at naupo na rin sa gilid ng mesa. Nagsimula na kaming kumain lahat. Ang dami nilang pagkain. Kumpleto iyon. Kaya naisip ko na marahil ay malawak ang kanilang taniman. Ang daming prutas. At iba-iba ang mga putahing inihain nila sa amin. Mayroong baboy at mayroon ding manok. May mga lamang dagat din. Ang lalaki ng alimango. Meron ding sugpo. At meron pa ngang lobster. Nung mga oras na iyon, ay halos ayaw ko nang tumayo pa sa kinauupuan ko. Parang ayaw ko nang matapos sa pagkain dahil ang sarap. Nang patapos na kami, ay may inihain pa silang isang pagkain na nasa platito. Iyon daw ang kanilang pinaka-espesyal na putahe para sa kanilang mga nagiging bisita. Hindi ako sigurado kung ano iyon, kung kaya tinanggihan ko. Nakita kong tumanggi din si Leslie. Nakainin iyon dahil sa busog na umano siya. Kanila kaming pinagpahingang sandali bago matulog at nakipagkwentuhan sila sa amin. Doon namin nalaman na magkakapatid pala ang 3 lalaki na tumulong sa amin at mga magulang nila ang 2 matanda. Nang makaramdam na kami ng antok ay nagpaalam na kami sa kanila na kung maaari ay matutulog na kami. At kanila naman kaming sinamahan at inihatid sa aming tutulugan. Sa totoo lang ay gwapo ang magkakapatid at matitipuno ang mga pangangatawan. Mala Adonis ika nga. Kaya hindi maitago ni Leslie ang kanyang paghanga sa mga ito. At nagawa pa nga nitong magbiro na kung ganun kagwapo umano ang aswang, ay payag na payag siya na aswangin siya ng mga ito. Nabigla ko itong dinagukan ng mahina at sinabihan ko siyang loka-loka. Dagdag ko pa, paano pa niya mai-enjoy iyon kung lalapain na siya? Dahil sa hindi naman sila tulad ng mga vampira. At ang tanging naisagot lamang nito sa akin ay ang mga katagang, ganun ba? Kung kaya, nagkatawanan na lamang kami. Kinaumagahan nang magising kami, ay mataas na ang sikat ng araw. At pagbangon namin, ay nakita naming nakahanda na ang agahan. At tulad nung nagdaang gabi,
ay napakarami noon. Nasa kabila ng payak nilang pamumuhay, ay ganun pala sila kasagana pagdating naman sa pagkain. Kaya ako nasabi na payak lamang ang kanilang pamumuhay ay dahil na rin sa ayos nila at yari ng kanilang pamamahay na isang tipikal na bahay lamang sa probinsya. Paglapit namin sa kanilang mesa ay agad nilang inialok sa amin yung kanilang binabanggit nung gabi na espesyal nilang putahe. Ngunit tumanggi ako at sinabing kape lamang ako kapag umaga. Nakita kong tumanggi rin si Leslie at iba ang kanyang natipuhang damputin na pagkain sa mesa. Ilang beses pa nilang sinubukang ipinilit iyon sa amin. Ngunit patuloy kaming tumanggi. Nang bigla na lamang akong nagising. Nagulat ako pagkat naramdaman kong ang sakit ng aking likuran. At nang subukan kong gumalaw ay halos hindi ako makakilos. Napakasakit ng buo kong katawan. Nang igala ko ang aking paningin ay mas lalo pa akong nagulat. Nang makita ko ang aking mga magulang at nakababatang kapatid na naroon sa aking tabi. Ang nanay ko ay mugto na ang mga mata nito. Naroon din ang ilang tiyuhin at tiyahin ko, pati na mga pinsan. At mayroon isang lalaki na naroon din sa aking tabi na hindi pamilyar ang kanyang mukha. Na nang mapansin nila ang pagtataka sa akin, ay kanilang ipinaliwanag na iyon pala ay isang manggagamot. Na ilang araw na raw akong nakahiga at ginagamot nito. Pagkat natagpuan daw kami ni Leslie ng mga kasama namin na nagcamping sa paanan ng isang malaking puno at walang malay. Ayon pa sa manggagamot, pagpapaliwanag nito ay kinuha daw kami ng mga engkanto na sumama raw kami ng kusang loob nang kami ay makursunadahan ng mga ito. Ngunit buti na lamang daw at tinanggihan namin yung iniaalok nilang pagkain na sinasabing espesyal nilang pagkain. Pagkat kung tinanggap raw namin iyon din ang magiging dahilan para hindi na kami makabalik pa. Nasa paningin ng aming mga mahal sa buhay ay mga patay na kami. Nang tuluyan na po akong gumaling, nang magkita kami ni Leslie at magkakwentuhan, ay parehong-pareho kami ng isinalaysay. At dito po nagtatapos, Sir PB, ang akin pong karanasan. Maging ng matalik kong kaibigang si Leslie. Sana po ay inyong nagustuhan. At kahit paano, sana ay kapulutan din po ng aral. Maraming salamat po. Isang magandang araw po sa iyo, Sir PB. Una sa lahat, ay nais ko po kayong pasalamatan sa walang sawa niyo pong pagbibigay sa amin ng mga magagandang kwento. Mga may kalahating taon na rin po akong nakikinig sa inyong programa. Simula nang madiskubre ko po ang inyong channel. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hindi ko po personal na karanasan. Pero ito po ay totoong nangyari na naranasan ng lolo ko. Natawagin nyo na lang po sa pangalang Usting. Ang lolo ko po, Sir PB, ay talaga namang napakaraming kwento tungkol sa mga kababalagan at aswang. Kapag nagbabakasyon po ako noon sa probinsya nila, ay talaga namang kada gabi walang palya niya akong kinukwentuhan ng kanyang mga karanasan
kwentong ibinahagi din sa kanya ng kanyang ama. Masasabi ko pong isang napakabait na tao si Lolo Osting. Walang sino man doon sa kanilang lugar na nagsalita ng masama laban dito. Lahat ng mga maririnig mo ay pawang mabubuting katangian nito at puro papuri sa kanyang mga mabubuting gawa. Ang una ko po munang ibabahagi sa inyo, Sir PB, ay nung panahon na bata pa siya. Ito yung mga pagkakataon na wala pa siyang nalalamang anuman tungkol sa mga kababalagan at aswang. Ito rin umano ang mga una niyang karanasan na siyang nagmulat sa kanya sa mundo ng mga kapangyarihan at mga di pangkaraniwang kaganapan. Sabi ng lolo ko, sagana umano ang kanilang pamumuhay noon, kahit pa mga taga-bukid lamang sila. Nang tangi nilang inaasahan ay ang lupang kanilang sinasaka na minana nila sa kanila pang mga ninuno. Ni minsan ay hindi raw niya natandaang sumala sila sa pagkain. At lagi umanong sagana ang kanilang mga ani noon. Ang mga magulang kasi ni Lolo Osting na sina Lolo Ador at Lola Meliang ay mga masisipag din. At ayon pa kay Lolo Osting, ang kanyang mga magulang ay mayroong mga kaibigan na siyang nagbabantay sa kanilang mga pananim at mga alaga nilang hayop. Ang edad daw ni Lolo Osting nung mga panahong ito ay mga 10 taong gulang. Sinama daw siya ng kanyang tatay sa pangingisda. Minsan kasi kapag maganda ang panahon at sa tingin ng kanyang ama ay magkakaroon sila ng magandang huli, ay bumababa ito ng bundok sakay sa kabayo at nagpupunta sa baybay upang mangisda. May ginawa daw kasi itong maliit na bangka na noong mga panahon na iyon ay hindi pa uso sa probinsya nila ang mga bangkang demotor. Ayon pa kay Lolo Osting, nagbabaon na raw sila ng pagkain ng kanyang ama. Nang sa ganon, abutan man sila ng kung anong oras sa pangingisda, ay may makakain sila. Nang nasa laot na sila ng kanyang ama, ibinaba na umano nito ang kanyang kawil o yung tinatawag na pamingwit. Hindi nagtagal, nang maramdaman nito na tila may kumagat na sa kanyang bingwit, ay agad nitong hinila iyon para sumabit na ang isda doon. Ngunit laking gulat ng tatay niya nang maramdaman nitong parang napakabigat noon at halos hindi niya mahila ang kanyang bingwit. Bigla itong nagsabi kay Osting na kanyang sisisirin umano ang kanyang bingwit at baka sumabit sa kung ano na nasa ilalim ng dagat. Kaya tumango si Osting at nakita niyang lumusong na sa tubig ang kanyang ama. Matyagang naghintay si Osting sa bangka. Medyo nakaramdam pa nga siya ng kaba noon nang hindi pa rin umaahon ang kanyang ama, na medyo may katagalan na ito sa ilalim ng dagat. Nang biglang naagaw ang kanyang atensyon nang makarinig siya ng isang malakas na pagtunog ng tubig na tila ba may lumundag sa dagat sa gawin niyang likuran. Kaya mabilis siyang napalingon sa kanyang likod at nakita pa niya ang mga tilamsik ng tubig. Kung kaya nagtaka ang batang si Osting kung ano iyon, naisip rin niya na baka iyon na ang kanyang ama.
na kumuha lamang marahil ng hangin at sumisid na muli. Ngunit nang ituon na niya ng tuluyan ang kanyang pansin doon, matapos niyang pumihit at mag-iba ng kanyang pwesto sa bangka, ay naaninagan niya sa tubig ang isang napakalaking isda na lumalangoy sa tabi lamang ng kanilang bangka. Kinabahan si Usting at napabulalas ng "Naku po." Pero ang kaba at takot na kanyang nararamdaman ay napalitan naman ng iba yung pagkamanga nang kanyang makitang umaangat sa tubig ang isang napakagandang dilag na nakikita niya kaninang isang malaking isda na lumalangoy sa ilalim at gilid ng kanilang bangka. At nakita niyang hawak nito ang kawil sa isa niyang kamay at kanyang itinaas iyon. Hindi nakapagsalita si Usting at nanatiling nakatulala. Napakaganda kasi nung babae, ang puti nito. Ngunit napansin niyang kumikintab ang kanyang mga balat. At mayroon din itong mga hiyas na nakapalamuti sa kanyang ulo. Habang walang imik at nakatulala sa babae, ay dahan-dahan itong lumapit pa sa kanilang bangka at iniabot ang kawil ng kanyang ama. Ngumiti pa iyon sa kanya bago lumubog na muli sa tubig. Nasinundan pa niya iyon ng tanaw habang sumisisid patungo sa kailaliman ng dagat. Maya-maya ay nakita niyang umahon na rin ang kanyang ama at mabilis nitong sinabi na nakailang sisid na umano siya, ngunit hindi pa rin niya masundan ang tanse ng kanyang kawil. Nalubos nitong ipinagtataka iyon dahil sa para daw iyong nawawala na lamang sa kanyang paningin at pandama. Kung kaya hindi niya matunton ang dulo noon. Sinabi ni Usting sa kanyang ama na wag nang mag-alala pa dahil sa hawak na umano niya ang kawil. Kung kaya napabulalas ang kanyang ama at nagtanong kung paano napapunta sa kanya iyon. Sinabi ni Usting na kanya na lamang umanong ikikwento ang lahat sa kanyang ama pagdating nila sa kanilang bahay pag-uwi. Ipinagpatuloy pa ng kanyang ama ang kanilang pangangawil at sunod-sunod ang kanilang naging huli na magagandang uri pa ng mga isda at malalaki. Nang naisip ng kanyang ama na marami na iyon para sa kanila, ay nagpasya na itong tumigil at bumalik na sila sa dalampasigan. Nang naglalakad na sila papunta doon sa kamag-anak kung saan nila pinakiiwan ang kanilang kabayo, ay hindi mapigilan ng kanyang ama na magtanong muli tungkol sa paanong napunta sa kanya yung kawil. Hindi na rin napigilan pang magkwento ni Usting at ikinuwento niya sa kanyang ama ang mga nangyari. At namangarin ito at napabulalas na swerte umano si Usting dahil sa pinakitaan siya ng sirena. Bihira umano ang pinapakitaan noon. Dagdag pa nito, kaya naman pala daw dumaming bigla ang kanilang huli na magagandang klase pa ng isda na karaniwang nasa malalim na bahagi ng karagatan naglalagi. Nang makuha na nila ang kanilang kabayo, ay binigyan nila ng isda ang kaanak ng kanyang ama at nagpaalam na sila. Nang masapit nila
ang ituktok ng bundok, ay bigla na lamang huminto ang kanilang kabayo at ayaw na nitong dumiretso pa. Kinutuban na kaagad nang hindi maganda ang tatay ni Usting. Pagkat nasa tapat sila noon ng isang malaking puno ng balete na sa laki noon ay umabot hanggang sa itaas ng kalsada ang mga sanga nito. Gayong ang pinakapuno at ugat nito ay nasa ibaba pa, na maaaring ilang daan taon na itong naroon o baka nga 1,000 taon pa. Dahil doon ay mabilis na nakaisip ng paraan ang kanyang ama. Kinuha nito ang kanyang panindi ng sigarilyo at sinindihan ang buhok ng kabayo na nasa batok nito. Nang umalingasaw ang amoy noon, ay bigla na lamang tumakbo ng mabilis ang kabayo. At hindi na iyon huminto-hinto pa hanggang sa sapitin nila ang kanilang bahay. Sa bilis noon ay talaga namang napayakap ng mahigpit si Usting sa bewang ng kanyang ama. Makaraan ang halos 1 linggo mahigit ay may natanggap namang masamang balita ang mag-anak nila Usting. Nalaman nila na namatay na ang kapatid ng kanyang ama na nakatira sa kabilang bayan. Tulad nila ay nasa bukid rin nakatira ang mga ito. Sila ang unang pumunta doon ng kanyang ama at sumunod na lamang ang nanay at mga kapatid niya. Hindi pa uso noon ang imbalsamo, kung kaya kinabukasan din ay dapat na nilang mailibing ang mahal sa buhay na namatay. Kaya naman ang unang lamay ay siya na ring itinuturing nilang huling lamay. Kinagabihan ay hindi akalain ni Usting na doon niya masasaksiyan ang isang nakakahindig na tagpo na hindi makakalimutan ng lahat ng taga roon sa lugar. At kumalat pa nga ang istoryang ito sa buong probinsya nila. Kung kaya may isinagawa silang mga pagbabago sa kanilang mga nakagawian sa tuwing mayroong patay. Tradisyon na kasi sa kanilang probinsya na sa tuwing may patay ay nagkakatay sila ng baboy. Lalo pat kinabukasan ay ililibing na rin ang patay. Kaya bago maggabi ay naging abala ang mga kamag-anak ng namatay at kasama na roon ang tatay ni Lolo Usting. Dahil sa kapatid nga niya ito, nagkatay sila ng baboy habang yung iba naman ay abala sa paggawa ng ataol nung patay. Si Usting naman nung mga oras na iyon ay nakontento na sa panonood sa mga taong gumagawa ng mga madilim na habang patuloy na nililinisan ng mga tao ang baboy. Ay may nakapansin kay Usting na tila inaantok na ito. Dala na rin marahil ng pagod. Kaya pinayuhan siya nito na magpahinga na muna at mahiga. Kaso marami ng mga nagpapahinga sa may ibabang bahagi. Kung kaya napilitan si Usting na umakyat at doon mahiga sa may kapirasong papag na halos dumikit na sa bubong ng bahay. Pero nung naandun na siya ay hindi naman siya dalawin na ng antok. Kaya kanya na lamang pinanood pa rin ang mga taong nasa ibaba na gumagawa
at naglilinis ng baboy. Nang biglang may napansin siya doon sa di kalayuan. Grupo ito ng mga lalaki na paparating. Mga nakaputi umano ang mga ito na bigla na lamang pumasok sa bakuran. Sinundan niya ng tingin ang mga ito at nakita niyang dumiretso ang mga nasabing lalaki sa katawan ng bangkay. Nakasalukuyang nakahiga lamang sa papag. Pinalitan nila iyon ng saha ng saging at pagkatapos ay kanilang binuhat ang patay. Na kanila namang dinala iyon sa mga naghihiwa at naglilinis ng baboy. Gulat na gulat si Usting sa kanyang mga nakita, na dahil sa sobrang takot at pagkabigla ay hindi na niya nagawang makapagsalita pa. Para siyang nawalan na bigla ng boses at tuluyan na siyang binalot ng matinding takot nang makita niya ang mga sumunod na pangyayari. Na matapos maipalit ng mga lalaki ang katawan ng patay sa baboy, ay iyon naman ang kanilang pinagtataga at pinaghihiwa, na para bang wala talaga silang kaalam-alam sa mga nangyayaring nakikita ni Usting nung mga oras na iyon. At tuluyan ang dinala ng mga lalaki ang baboy, habang ang katawan naman ng kanyang tiyuhin na namatay ay siyang kinarne ng mga tao sa ibaba. Nang hindi na makaya ni Usting ang kanyang mga nakikita, ay tinakpan na lamang niya ng kanyang kamay ang mga mata. Pagkat nakakakilabot iyon at lubhang karumal-dumal, hanggang sa nakatulog na siya sa itaas nang hindi niya namamalayan. Nagising na lamang siya nang kanyang maramdamang niyuyugyug na siya ng kanyang ama at niyayayang kumain. Ngunit tumanggi si Usting. Kahit anong pilit ng kanyang ama sa kanya na kumain, ay tumanggi siya at panay ang kanyang pagdadahilan, hanggang sa mapilitan na si Usting na sabihin ang totoong dahilan kung bakit ayaw niyang kumain. Na ang mga taong kumakain naman nung mga pagkakataon na iyon ay panay ang reklamo tungkol sa karne ng baboy, dahil sa tila kakaiba umano iyon at matubig ang mga laman. Sinabi ni Usting sa kanyang ama na hindi naman baboy ang kanilang kinarne at niluto, kundi iyon ang kanyang kapatid. Hindi pa iyon nagustuhan nung una ng kanyang ama, ngunit kilala niya si Usting na hindi naman mapaggawa ng kwento at hindi rin sinungaling. Nang mag-usisa pa ang kanyang ama tungkol doon, ay agad niyang ikinuwento ang kanyang mga nasaksihan at humingi ng tawad sa kanyang ama, sapagkat kahit anong pilit umano niya na magsalita ay hindi na niya nagawa pang umimik. At hindi daw niya alam kung bakit hindi niya maipaliwanag sa kanyang ama kung bakit nangyari iyon. Ngunit alam na ng kanyang ama kung bakit at kung ano ang nangyari, na ang mga lalaki ay gumamit ng mataas na uri ng pambulag at hindi nadamay si Usting doon dahil sa nasa itaas ito, kung kaya tanging siya lamang ang nakakita ng mga pangyayaring iyon. Subalit malamang ay may isa umano sa mga lalaki na nakapansin kay Usting na nakatuon
sa kanilang mga ginagawa. Kung kaya ito naman ay kanilang inorasyonan upang hindi makapagsalita. At lalo nang naniwala sa kanya ang kanyang ama. Dahil sa nabigyan din niya ng katwiran at paliwanag ang pagrereklamo ng mga tao tungkol sa karne na para umanong matubig at masyadong makatas. Dahil ayon sa ama ni Usting, ang kanyang kapatid nang mamatay ay manas at puno nga ng tubig ang katawan nito. Kung kaya naniniwala nga siya sa ikinukwento ng kanyang anak na si Usting. At wala na siyang magagawa pa doon dahil sa nangyari na. Na nang kanilang ang usisain ang kanyang kapatid na kasalukuyang nasa ataol na, nang kanilang buksan at suriin iyon, ay napatunay nilang saha nga iyon ng saging. Kanilang itinapon ang saha ng saging at ipinalit doon sa ataol ang lahat ng karne na inaakala nilang karne ng baboy, at iyon ang kanilang inilibing. Nang kumalat sa lugar at karatig bayan ang pangyayaring iyon, simula noon ay nagkaroon na ng pagbabago sa kanilang nakagawiang gawin tuwing mayroong patay. Nagkakatay na lamang sila ng baboy pagkatapos na may alis na ang patay sa bahay at ililibing na ito. Doon pa lamang sila magsisimulang magluto at papakainin na lamang ang mga tao sa kanilang pagbalik. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang akin pong ibabahagi sa pagkakataong ito. Sana po ay inyo ring magustuhan, and more power pa po sa inyong channel. Magpapadala na lang po muli ako ng kwento kapag may oportunidad. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.